Sa ngayon ay nasa isang napakahirap na yugto itong si Pi Network. Ang kanyang presyo ay bumagsak po sa pinaka mababang antas sa kasaysayan. Maraming usapan tungkol sa posibleng pag-delist ng kanyang token sa mga major exchange at patuloy pa rin ang pagkaantala ng kanyang mainnet. Dahil dito ay puno ng pagdududa at kaba ang community na sumusuporta sa kanya. Ang mga darating na buwan ay magiging napakalaga para malaman kung saan ba talaga patutungo ang project na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung gaano po kalaki ang pagbagsak ng presyo ni Pi. Yan, si Pi po ay kasalukuyang nasa presyo na halos 0.34 lamang. Bumagsak pa nga ito kamakailan sa pinakamababang presyo na 0.3304. Kung ikukumpara po sa kanyang dating peak noong February 2025 na $2.98, ito ay katumbas ng halos 88% na pagbagsak. Para sa maraming mga holders, napakasakit makita na halos nabura ang malaking parte ng kanilang halaga. Sa market impact, kapag ganito po kalalim ang pagbagsak, madalas lumalabas ang panic selling. Ibig sabihin ay mas marami pong tao ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Dahil dito, mas nagiging mahirap para kay Pi na makabalik agad sa kanyang dating mataas na presyo. Ngayon ay totoo ba ang balita tungkol sa pag-delist kay Pi? Ayan, check po natin yung post dito ni Dr. Altcoin. Ayan, kumalat po ang chismis na baka alisin si Pi mula sa mga sikat na exchanges gaya po ng OKX at saka MEXC. Kapag nangyari po ito, tiyak na mas babagsak pa ang kanyang presyo dahil mawawala ang access ng mga traders sa token. Pero ayon po dito kay Dr. Altcoin na isang kilalang analyst, hindi raw po totoo ang mga balitang ito. Sinabi po niya na aktibo pa rin tinitrade si Pi sa parehong exchange at nananatiling healthy ang kanyang trading volume. Kaya sa market impact, ang ganito pong balita kahit hindi totoo ay mabilis na nakakaapekto sa emosyon ng mga investors. Kapag marami po ang naniwala sa maling impormasyon, pwedeng bumaba ang presyo kahit walang aktwal na pagbabago sa fundamentals. Ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa kinabukasan ni Pi? Ayan, hati po ang pananaw ng mga eksperto. May ilan na naniniwala na pwede pong makabawi or makabangon si Pi at umakyat ng hanggang $1 sa kalagitnaan ng taong 2025 or ngayon pong taong ito. Ayon sa kanila, pwedeng umabot pa ito sa $4 kung tuluyang maila-launch ang mainnet at magiging maayos ang KYC verification. Pero may iba ring nagsasabi na kung hindi po mananatili si Pi sa kanyang presyo or sa itaas po ng 0.38 na presyo, posibleng bumalik po ito sa presyong 0.30 or baka mas mababa pa. Sa market impact naman, kapag hindi po nagpatuloy ang launching ng mainnet, mawawalan po ng gana ang maraming mga investors. Kapag bumagsak pa sa ibaba ng 0.30, maaari pong mawala ang tiwala ng community at tuluyang magpatuloy ang downtrend. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang 0.60 na resistance level para kay Pi? Ayan, ayon po sa analysis ng ilang mga traders, yan, check po natin dito ang analysis ni Dow World. Ayan. Ayon po sa kanya ay malakas ang resistance ni Pi sa presyong 0.60 dahil dito po nag-ipon ng malaking volume ang trading dati.
Ibig sabihin maraming tao ang bumili or nagbenta sa presyong ito. Kapag hindi po ito mabasag, magiging mahirap para kay Pi na makatawid or makalampas sa mas mataas na presyo. Pero kung sakaling malampasan po niya ang 0.60, may sinasabing volume gap sa itaas nito na posibleng magpabilis ng kanyang pag-akyat. Sa market impact, ang 0.60 ay magiging psychological barrier. Kung malagpasan ito ni Pi, pwedeng magdulot ng sudden rally dahil marami pong traders ang papasok muli sa takot na maiwan sa pag-akyat. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang delay ng mainnet dito kay Pi? Yan, isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang tiwala ng community ay ang paulit-ulit na pagkaantala ng mainnet. Matagal nang inaasahan ng mga pioneers na magiging functional ang mainnet para magamit nila ang kanilang tokens sa totoong gamit at hindi lang speculative trading. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta. Sa market impact, habang hindi pa nailalaunch ang mainnet, nananatiling limitado ang gamit ni Pi. Ang mga investors ay kadalasang ayaw ng project na puro delay. Kapag nagpatuloy po ang ganitong sitwasyon, posibleng mas bumaba pa ang presyo dahil po sa kawalan ng tiwala. Ano naman po ang inaasahang galaw ni Pi para ngayong taong 2025? Maraming analyst ang nagsasabi na ang 2025 ang magiging taon ng pagsubok para kay Pi. Kung mailalunch po ang mainnet at maaayos ang KYC process, malaki ang posibilidad na makabawi siya sa presyo at umabot muli sa presyong $1 or baka higit pa. Pero kung hindi po ito mangyayari, mananatiling mababa ang kanyang presyo at baka umiikot lamang ito sa price range na 0.30 hanggang 0.40. Sa market impact, ang buong crypto community ay nakatingin po sa galaw ni Pi ngayong taon. Kung magtagumpay po siya, pwedeng maging inspirasyon ito para sa mga bagong projects. Pero kung tuluyan po siyang bumagsak, magiging aral ito para sa mga investors na wag pong basta-basta maniwala sa hype. Ano naman po ang long-term forecast para kay Pi hanggang sa taong 2030? Ayon po sa mga projection, ang presyo ni Pi ay maaaring nasa pagitan lamang ng 0.48 hanggang $1.75 depende po sa adoption at kung gaano karaming exchange ang tatanggap sa kanya. Malayo po ito sa dating $2.98 pero kung magiging mas useful itong si Pi sa totoong buhay, posibleng lumakas muli ang demand. Sa market impact, ang long-term forecast ay nagpapakita na hindi po agad magpaparamdam ng malaking kita si Pi. Ang mga investors na magtatagal ay kailangang maghintay ng adoption bago makita ang tunay na value ng project. At ayan, bilang panghuli, para sa akin, si Pi Network ay nasa isang napaka-critical na sitwasyon. Ang kanyang community ay malaki pa rin pero unti-unting nauubos ang tiwala dahil sa patuloy na delays. Ang pagbaba po sa 0.3304 ay isang wake-up call para sa mga developers na kumilos at magbigay ng malinaw na direksyon. Kung hindi po nila maaayos ang mainnet at KYC, posibleng tuluyan ng mawalan ng saysay ang project. Pero kung maisa sa katuparan nila ang mga pangako, may tsansa pa si Pi na makabangon. Para sa mga traders at investors, mahalaga na bantayan po natin ang susunod na galaw sa loob ng taong ito, ngayong taong 2025. Dahil dito natin malalaman kung si Pi ay muling sisikat o tuluyan ng mawawala sa eksena ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.